Magandang morning po sa ating lahat. Sa pagkakataon na ito, gusto ko lamang po magkomento doon po sa nagawang pagpupulong kahapon sa Senado regarding po doon sa impeachment trial. Gusto ko magkomento most particular po doon sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na he always led by the Holy Spirit. Nasabi niya yon. Una, napagbigyan siya na ipahayag ang privilege speech niya kahapon at ang pinaka-target niya doon ay gusto niyang ipa-dismiss yung impeachment trial. Pangalawa, dahil sa botohan nanalo sila na ibalik ang article of impeachment sa Kamara, nanalo po sila. Maibabalik nga yung article of impeachment sa Kamara. Ang nakuha nilang boto ay 18 yata at doon sa minority naman ay sa kampo ni Senator Coco Pimentel ay 5 po ang nakuha nilang boto. So may babalik po yung article of impeachment doon sa Kamara. Yun po yung dahilan din kung bakit nasabi niya na he always led by the Holy Spirit dahil bakit kailangan pang magpadala ng summon sa ating pangalawang Pangulo, samantalang may babalik na po yung article of impeachment dun sa Kamara. Ano pa pang dahilan? Bakit magpapatawag pa ng summon sa ating pangalawang Pangulo? At yan po ang dahilan kung bakit sabi niya na he always guided and led by the Holy Spirit. Una sa lahat, hindi ko naman po nakikita sa kanya yan. Sa ating Senadora Bato de la Rosa, paumanhin po, mahal naming senador, hindi ko nakikita dahil una, bakit kailangan pigilin ang impeachment trial? Bakit kailangan ipa-dismiss? Instead na dapat ipatupad kung ano yung nasa konstitusyon, sundin kung ano yung nasa konstitusyon. Paulit-ulit po sinasabi ng inyong mga kasama dyan sa Senado, kailangan gampanan, gawin ang trabaho at yan ay yung impeachment trial. Nasa konstitusyon yan. So if you are led by the Holy Spirit, huwag mong pigilan. Huwag mong ipa-dismiss o ipabasura yung impeachment trial. Pangalawa, meron ka dapat intimate relationship sa Panginoon. Ang tanong, what areas in your life? Na kung saan naglilingkod ka sa Panginoon. And that is the leading of the Holy Spirit. Ano yung area sa buhay mo na kung saan naglilingkod ka sa Panginoon? At ito pa, huwag mong sabihin na you are always led by the Holy Spirit. Kung hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Intimate relationship, ibig sabihin, hindi mo lang kilala ang Panginoong Diyos that He is the Creator, siya yung naglikha ng langit at lupa, kundi ang intimate relationship ay yung kilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Diyos at dahil doon ay ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Pangalawa, na you are always led by the Holy Spirit. Tama ba na sumang-ayon ka sa war on drugs noon? Sa dating Pangulong Duterte? No, hindi ka dapat sumang-ayon yun if you are really led by the Holy Spirit. Kasi ang war on drugs, hindi po leading of the Holy Spirit yan. Yung maraming nabiktima sa war on drugs, hindi po leading of the Holy Spirit yan. Pangatlo, kung bakit hindi ko nakikita that you are led by the Holy Spirit, because you are not guided in all truth. Ayaw mong malaman ng katotohanan. Paano malalaman ng katotohanan na si Vice President Sara Duterte inosente siya dun sa confidential fund na issue. Dapat hayaan mo na malaman ang katotohanan. And if you are led by the Holy Spirit, huwag mong pigilan na malaman ang katotohanan. And that is being guided in all truth. Ayan, ang advice ko lang po sa ating senador, sana wag niyang pong gamitin yung isa sa mga trial God, which is the Holy Spirit, para i-depensa ang ating pangalawang Pangulo. Kasi lalo na kapag hindi naman po nakikita sa inyong buhay that you are leading of the Holy Spirit, you are led by the Holy Spirit. Huwag po natin gamitin ang pangalan ng Diyos, which is the Triune God, the Holy Spirit, dahil lalo lamang po tayo magkakasala. Maraming salamat.
po. Ito lamang po ang aking komento. Sana mapanood ako ni Senator Bato de la Rosa at makatulong po ito sa kanya na napakahalaga po na wag po nating idamay ang pangalan ng Diyos, which is the Triune God, the Holy Spirit. Ano ho? Okay lang sana kung nakikita po sa inyong buhay. Ano ho? Hindi ko talaga nakikita because ang pinaka rason dyan ay nung sumang-ayon ka doon sa war on drugs. Hindi po tama yon. Hindi po leading of the Holy Spirit yun. Maraming salamat. Good morning po sa ating lahat.